He's a graduate from Philippine Theological Seminary, Masters in the Ministry, the Good Shepherd Baptist College, Bachelor in Religious Education. He's now the Senior Pastor of Dao Grace Baptist Church, Dao Capiz. Our speaker and guest this morning is married to a beautiful lady, Ma'am Josie Elmo. Dapat lagi si Ma'am Josie. They are blessed with 4 children. Yubel, Hannah, and Jira. Without bago ko tawagin si Pastor Jaga, I promise you, yung sa mga pastors na dyan ka come early, mayroon akong surprise sa inyo. First, yung sa ako number ng 1 to 10, in-interpret ka 8. Pag number 10, naglagay in-interpret ko ng red light. So pag hindi kayo nakaabot doon, nakapasok sa first 10, hindi kayo mag-qualified dito sa raffle. Gusto ko ang isang nakaganda dito daw sa first 10 dahil bigang chance of winning kasi siya lang magkakalaban ninyo. Samantalang doon sa second, marami kayo maglalaban-laban dyan. Yung hindi mabunot sa 10 ay doon kayo sa find your luck. Nakamit na. Sorry for the word, we do not believe na. So, decide pa para your blessings. Daw. Thank you, Pastor. As part of our monthly fellowship, this afternoon we will add the young people from different churches. Please gather yourselves and we will have our meeting. Amen. Mas guwapo pa sa inyo tanan. Amen? Kay I am with highest honor. As President, this is my equity of incumbency. Ako subuang ng natasan mag-preach kay Presidente ninyo ako. With highest honor. Kita nyo lang. Naka-long sleeve ako. Ang usual natin na gathering, we wear short sleeve. Tapos naka-long sleeve ako. So, guwapa ko sa inyo. Okay. So, I would like to also to greet our main speaker, Pastor Abdi. This is our second meeting, sir. Ang first meeting namin ni Pastor Abdi is in South Korea. In Pastor during the World Mission Conference in South Korea. So, yes, sir. Oh, yeah. Correct. That was during, I think, this morning is committed to the covenant. Amen? Yeah. Committed to the covenant. But before that, may mga bodyguards si President Duterte na yung isa ay lungkot. Sabi ng mga Tagalog speaking people, sabi ng mga bodyguard ni President Duterte, sabi, dumaan kasi si President Duterte, sabi niya, ano bang pinag-usapan niya? Parang very important yun parang matataas ang mga boses nyo sabi ng mga Tagalog people doon sa Malacanang. Sabi ng isang bodyguard, sabi niya, Sir, kasi itong Ilonggo na ito, napakayabang. Ilonggo napakayabang, sir. Sabi ng President Duterte, nahayaan nyo lang. Kasi Ilonggo yan. Kapag hindi niya magyabang, hindi yan Ilonggo. Sir Nable, kung Ilonggo parang mayabang salita, no? O sige, try natin. Pero magka-problema ito si Pastor Nable. Kasi yung Tagalog ko, Ilonggo yung intonation.
Paano Hello kaya po. nila nalaman na Oo, Ilonggo sige. ako? Paano nila nalalaman ito? Mamaya malalaman natin ito. Okay. Wala naman sa lakad ko. Our topic for this morning is galing. committed to the covenant. In the book of Hebrews chapter 8, in the book of Hebrews chapter 8, verse number 6, we will read one verse alone. But now hath he obtained more excellent ministry, by how much also is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. Now, according to Webster, the word covenant means an agreement or a pledge to do something in the future. The state or an instance of being obligated. And the word covenant means an agreement or solemn and binding agreement. A written agreement or promise between two or more parties. A contract and a binding agreement. Now, I have three subtopics for this morning. The word committed to the covenant, this is one of the most misunderstood in relationship of the ministry, the missionary in the church, the word covenant. Marami tayong mga commitment na mag-support tayo sa mga missionaries natin locally and abroad, but verbally, kung minsan nakalimutan pa natin. Amen? The word commitment is to please to do something in the future. We have to nail the topic covenant today. Pag sinabi natin covenant, sinabi ko na kanina, at is an agreement. Kaya may mga problema tayo presently na may mga missionaries tayo pinadala sa abroad. Kung minsan nagsasuffer sila doon, kasi there's a failure of sending our support. Kasi wala tayong covenant. Wala tayong pinirmahan. Wala tayong agreement. Pag sinabi natin covenant, this is a legal term of relationship between the one who sent and the one who go to the farthest area of our place. For example, pumunta yung taga-Laos, from Philippines to Laos. Kapag sinabi natin we are in the covenant of sending some missionaries, and then we don't have the covenant either in written or non-written, kapag hindi natin sineryoso, magugutom siya doon. Okay. Many times, ganun na nangyari. But when we say covenant, is an agreement, a contract. Kasi pag nagkasundo tayo, magpapadala tayo ng missionaries, dapat may tungkulin tayo na pipirmahan. Dapat gano'n, contract. Yung contract na yun, parang legal ang term, pero totoo kailangan natin yun. Today, I would like to give you the three subtopic of committed to the covenant with God. Number two, committed to the covenant to our family, and committed to the covenant for ourselves. Now, let's proceed to our mandate in this kind of covenant. In the book of Matthew chapter 28, in the book of Matthew chapter 28, in verse 19 and 20, sabi ng ating Panginoon sa atin, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Verse 20, sabi niya, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." Now this is our mandate. This is our mandate from God. That the local church will augment. Dapat siya ang mag-support yung church, magpapadala ng mga missionaries with responsibility, na siya din ang nakatasan na magpapadala ng support. But because of our local governance system,
yung mga maliliit natin mga church, hindi kaya. That is why we signed we need to sign the covenant that we have to work together. Yung mga churches natin cannot able to send one missionaries. That is why we have this article of cooperation supposed to be in. Dapat yung isang church ay magtutulungan sa isang church kapag 10 or 20 local churches ang magtutulungan, malalaki na yun. Kasi ang problema natin ganito, yung local system ng governance, iba yung dating sa atin. Yung isang local church ay they have their own governing authority. Yung pastor at saka yung mga members nag-usap-usap kahit kunti lang. Yung ang dating, kahit kunti lang. Yun ang kaibahan ng pag-intindi natin, yung understanding natin ng covenant, yung mandate natin. Yung tinatawag nating mandatos, hindi yung sabihin natin niya kahit kunti lang. No. Yung mandate ng local church is to go, ye therefore, ang premises niya, the world. Tayo ang mga instrument ng Panginoon. Yung local church dapat may mandate. So, we need to oblige ourselves to support the world mission. Amen? But sometimes, because we do not have the written agreement, or even the non-verbal agreement sa isip na natin, hindi natin pressure ng ating mga sarili, kahit mga church members natin, walang pressure sa atin. Parang ganun, kahit kunti lang. Yung idea na yun, hindi yung favorable sa mga missionaries abroad. Kahit kunti lang. No. We have to maximize our resources. Kung tayo ay may covenant, tayo ay may mutual agreement na susupport tayo ng ating mga missionaries. Hindi pwedeng kahit konti lang. Yung kahit konti lang or sometimes lang, hindi yan mandate. Hindi yan covenant. Hindi yan covenant. Magugutom siya doon. Dapat may covenant tayo na magsasign tayo as part of our agreement that the mandate of the church is to send missionaries. We have to sign kahit anong figure lang. Yan ang covenant. Ang problema ng mga missionaries natin, parang gusto ko pumunta ng Vietnam. In fact, I received some invitation to be a missionary in Vietnam. But because of my situation, I am senior citizen now. Parang yung health condition ko parang hindi na favorable. But I always remember sa mga testimony ng mga missionaries na sila daw ay naghirap doon. Kasi yung mga local churches natin dito, we are not united. We are not united. And also we don't have the covenant. This is, again, the mandate of the local church. To send forth, to send some missionaries because of our premises is not only in our place, but in the world. Now, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Itong emphasis natin sa committed to the covenant with God, let the main speaker keep in touch this one, because siya ang ating main speaker, yung about mission, hanggang bukas pa siya ang parang mag-refine yan. So, I will proceed to the second topic, kasi ako hindi naman ako masyadong hindi tala ko dito wala akong authority dito. Mamaya kapag nagdagal ako dito sa pulpit, baka hindi na pagkitahin mamaya ni Pastor Ligo. Gusto na mga nag-invita, yung short term lang ng mga picture. So, dyan ako. To our family, I am true family pastor. In our church, almost family. The father, the mother, the children. And the grandchildren is there. So I am true family. Now in the book of Galatians, we have to commit ourselves to the covenant of our family. Okay? In the book of Galatians chapter 4 verse 21, tell me, ye that desire to be under the law, do ye not fear the law? Next, for it is written that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other one by a free woman. This is Sarah and Hagar.
Okay? Then another, but he who was of the bondwoman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise. So, yung evaluation natin sa verse na yan, and the other one is Abraham, Isaac. Now, this verse presents to us the family of Abraham and Sarah. That also includes si Hagar. Okay. Now, nowadays, there are so many unwanted child. And the unwanted child is the product of unwanted pregnancy. The unwanted pregnancy is the result of unwanted relationship. 70% of minor in conflict with the law is from the broken family. And 50% of minor in conflict with the law is a product of irresponsible parenting. And another source of minor in conflict with the law, parenting. Ang ibig kong sabihin ganito mga kapatid, pastors, there are so many children now. They are in conflict with the law. Ang mga minors, kasi ganito, sa church natin, hindi natin pinapakialaman ng mga problema ng mga members sa anak. That is why may mga backslider, we don't have the time to personalize ng mga problem nila. So minsan yung problem nila, pag nalaman natin, ang problem pag natin ganito, we don't have the capacity to counsel sometimes kung anong problema nila, hindi natin alaman kung paano i-deal sila, hindi natin alam kung paano sila i-revive, hindi natin alam kung paano i-rehab ng mga ganyang mga situation. The children with conflict, the minors in conflict with the law, because they do not have the parents. Ang mga parents nila ay nasa abroad. Yung mga parents nila, sometimes, separated. And sometimes, yung mga anak, some of them are product of the single parent. Now, ganito yun. Sa Panginoon, yung pamilya talaga napaka-importante sa kanya. Amen. And Amen. We are engaged in this kind of responsibility. Now, parents to children relationship. This is a very serious responsibility. And the most, yung mga anak natin, na mga rebellious. Sometimes hindi pa natin alam kung bakit naging rebellious sila. The idea is this. When the children is on the process of their growth from being a child to the young person, madadaan sila yan sa adolescent period, yun ang rebellious days nila. Kung minsan tayo magdisiplina, parang naiba itong mga anak na may anak ko. Mga anak pa naman kayo ng pastor. Bakit ganun kayo? Hindi natin alam, may struggles din sa kanila. At that age, at being an adolescent person, may struggles din sa kanila. From being a child going to adulthood, dadaan sila from ages 12 to 20 to 19, 20. Diyan ang rebellious period nila. Marami diyang nag-change sa kanila. And sometimes, if you don't know how to handle them, sabihin na natin sa kanila, napaka-rebellious na bata ito. Hindi rebellious yan. The way you answer me, parang lalaban ka. Hindi. Iba noon, iba ngayon. We have this problem of generation gap. Who can stand between them? They are now in literacy culture, but now may mga hangover pa tayo sa mga literate culture. Yung sa isip natin, tayo always ang tama. Pero sa isip nila, hindi tayo tama kasi sila may access sa internet. In any form of communicate information, nandoon na yung mga anak natin. Tayo ay naiwan tayo sa iri. Yung ang problem ngayon ng mga family. Sometimes we are looking forward to the vision outside of our family, while in fact, yung problem natin within our family. We have this problem in our family, inside of our home. Inside of our family, there are so many problems that happens every day.
Kung minsan hindi natin alam kung paano sila imalis at that age. Then, if we feel na parang wala tayong importance, wala tayong love sa kanila, hanapin ng mga barkada nila sa labas sa school. Yung mga anak naman ng mga pasagliro, ng mga unbeliever, sabihin sa mga anak natin, come on, dito ka sa amin. We are family. Your problem becomes our problem. Your future becomes our future. Come on. Kasama yan. Kasi na-feel niya sa family na walang special attention yung mga parents niya. Ang nakikita na natin mga parents, yung mga kamalian nila, they are also in struggles. Later, we will find out na nandun na sila sa isang grupo, yung mga fraternity. What is fraternity? They are building family outside of the family. Take note, every time na may mga news, na may mga hazing, there is anti-hazing law. Pero sa mga fraternity, ganun pa rin, nag-exist pa rin yung hazing. Kasi yung hazing na yun, yung mga members na bago, nadaan sila dyan talaga to make sure their loyalty. Kahit pinapatong sila. Amen? Sabihin, nioriyan sila, pag pinatong ka, this is part of your organization, pag pinatong ka, you have to shout, I love Sigma Rho Fraternity. Parang pa. I love Sigma Rho Fraternity. Pinapatong yan, sisigaw yan. Sa ating bahay, kahit tampausan lang dito sa Tagalog niya, sampalin mo lang. Sasabihin ng anak ko, lalo na kung may access sila sa DSWD, sige, sampalin mo ko, i-report ko kayo sa DSWD. Ganito kasi yun. Yung mga leaders at members ng fraternity, yung mga fraternities, yung tinitingnan nila kung saan sila maka-fill in sa buhay ng mga anak natin. Kapag nakita nila yung isang person at that age, mga adolescent period, na may mga problema, manotice nila yun. Because they have one thing in common. Imbitahin nila yun. Dito ka, hayaan mo yung sa airmat mo, hayaan mo sa airpad mo, hayaan mo yan. Dito, yung problema mo, tutulungan ka namin. Bibigyan ka namin ng scholarship. Kasi may mga brotherhood na doon sa mga universities. Ito ngayon yung mga pastors, yung mga fathers at saka mother or parents, hindi marunong mag-assure sa mga anak. Walang time na sasabihin, okay, nag-usap tayo mga anak. Ikaw anong gusto mo? O sige, tutulungan kita mag-aral, ha? Ikaw anong gusto mo? O sige, anak, continue lang. O, congratulations, anak. Walang ganun sa bahay. Anong kasalanan ginawa? Lahat ng mga kasalanan ng isang anak na sa adolescent period, nakikita niya mga parents. Sa fraternity, wala yun. Yung kalaban natin. Na-feel ng mga anak natin na yung fraternity is a family close to them. Sa ating family, o sige mag-aral ka itong baon mo. Kung may problema mo na yan. Kasi nagpakatigas ng ulo mo. Walang ganun sa fraternity. They are going to build the family outside of the family. But how about we parents, pastors? Why don't we try to call our children to say, okay anak, rest assured, ang problema mo, problema ko. Ang school mo, ako bahala. Kasi pag ganun ang sasabihin natin sa kanila, yung mga anak natin, they will assure of their future. Kasi sabihin nila, si Papa pa, grabe na si Papa. Assure na among future, si Papa, hindi magpasulat ulit kami sa eskwela. Si Papa, may problema, naintindihan niya kami. Kabalo niya si Papa, pag-ilong ko ng pastor, sorry ha. Now, there is a family outside of our family. Be careful. We have to make these things as mission for our family. Committed to the covenant to our family.
Dapat ay gano'n. Sa fraternity, may sinasignan, may mga documents sila na sign, member ka na ngayon. Sa ating family, wala. Only the birth certificate. Wala. Walang gano'n. Nowadays, sa family court, ang napakaraming problema doon, yung mga marital problem. May mga mag-asap, may mga husband and wife na nag-file ng declaration of nullity of marriage. Sabi ko sa kanila, pag yung kaso nila sa akin, ako nang umawa, sabi ko sa kanila, Sir, ikaw gusto mo mag-anal, ikaw ma'am gusto mo rin mag-anal. What how about your children? Sabi ko, kapag nakakita ka ng lover mo, ma'am, kapag nakakita ka din ng lover mo, sir, okay din kayo, solve na kayo. What about the belongingness of your daughter? Saan siya pupunta? Pupunta siya sa mother niya. Na yung lalaki doon ay hindi niya naman father. Baka mamulis niya sa doon. Amen? Pupunta siya doon sa kanyang father na may babae doon, hindi niya naman mother. Naku, maltratar, yung parang i-abuse siya. Parang gano'n. So yung bata talaga ang maapektuhan. Sabi ko sa kanila, why don't we talk? For the sake of your family. You are legally married. And by God's grace, almost 10. The result. Diyan sa office ko niya sa Sigma. More than 5 yung mga marital problem na solve. Nagbalikan sila talaga. Na-revive yung family. Amen. Because, sabi ko sa kanya, do not make any permanent decision when you are under the influence of anger. At the end of the day, magsisisi ka dyan. Why don't we talk? By Monday, nagpabook naman sa akin, may kakasal naman ako doon, ng mga Roman Catholic. Nadaan sila sa counseling. Yung mga responsibility nila. Kasi ayaw ko, sabi ko sa kanila, na magkita tayo doon sa korte. Dito pa lang, isito na natin yung mga potential problem in the future. Doon, mag-usap tayo. So, willing naman sila. Then, husband, be careful of your family. Take care of your family. Maraming mga pastor ngayon nag-engage na sila. May mga kaso na sila. Kasi tayo mga pastor, ang nasa isip natin, parang joke na. Kasi tayo mga pastor, we are not aware sa mga bagay na potentially makadala sa atin sa problema. May pastor na, ang wife ng pastor pumunta sa bahay. Sabi niya, Pastor, tulungan mo naman si Pastor. Sabi ko, anong problema ni Pastor? Ito yung subpoena. Binasa ko. Okay. Day after, bumalik another subpoena. Meaning, twice may kaso siya. The same case. Sabi ko sa kanya, Ma'am, I'm very sorry. Hindi ko pwede, ayaw ko tumulong sa kanya. Kasi, parang, sabi natin, bad words ang appropriate word para sa kanya. I'm very sad. Naganoon ang ginawa niya sa kanyang young people. Dito sa ating fellowship, sabi ng ating founder, si Pastor Dito, happy wife, happy life. Amen? Amen. Sabi ni Pastor, narinig ko lang yan. Ay, Pastor Nabli. No wife, no life. Sabi ng isang story, namatay yung husband. Nang dumating sa kay St. Peter, sabi ni St. Peter, ang sabi ng angel, tanungin mo nga kung married siya or not. Sabi ng angel, Sir, are you married? Yes. How long? Sabi niya, 20 years. St. Peter, he is married in 20 years. Sabi niya, idalhin tayo sa langit. Kasi nung doon pa yan sa lupa, wala impyerno ang buhay niya. Now, husband, please protect your family.
Amen. Avoid. You know what? We are very prone sa temptation. Amen? Right. Kung may young people kayo dyan, wag ba yan? Very tempting yung mga ganong situation. Please don't. Pag sinabi natin, sister, wag touching, okay? Kasi napakalapit sa temptation yan kapag hinawakan mo na yung babae. May energy dyan na dumadaloy. Please don't. Please don't. Somewhere in Mindanao, there's a certain pastor na po, nationwide, worldwide ang coverage sa social media. Divorce talaga yung pag-handcuff sa kanya ng police at sa pag-apprehend sa kanya sa personage. A very simple situation in testimony. Hindi ito imposible sa atin, mangyari ito sa atin kapag hindi tayo umiwas ng temptation. Amen? That's right. Don't forget that the first mission of every pastor is our family. Protect your wife and your children. Amen. The very responsible na binigay sa atin ng Panginoon, the project that we have before God is our family. Kung ano yung nangyari sa family natin, yung ang image ng being a father or being a husband, protect your family. Yung mga anak natin, mga kapatid, na sometimes nagiging discouragement ng mga members natin kasi yung mga anak natin mismo ang naging problema ng church natin. Take care of them. Take care of them. Especially kung nasa adolescent period sila. Marriage is a covenant. A covenant contract. Covenant is a contract. That is why may tinatawag tayong marriage contract. Ano ang binabind sa marriage contract? Yung relationship of husband and wife. Sabi ng Panginoon, yung itinali niya, yung pinagkisa niya, yung husband and wife, walang isang sumira dyan. We have this accountability. Mas lalo na kung tayo mismo ang sumira ng family natin. Also, lastly, committed to the covenant of ourselves. Aside sa church responsibilities, aside sa missions responsibility natin, may responsibility tayo sa ating family, sa ating mga husband, sa ating wives. We have also this accountability sa ating mga sarili. Kausap ko, every month, kung pwede mag-date tayo mga couple. Okay? Magpunta tayo ng mga mall, kahit sa amin ni Mrs. kahit kung surprise, natin lang namin eh. Basta mag-date, hindi naman ibig sabihin very expensive ang date. Hindi. Kung depende sa preference nyo, kung ano talaga ba mag-date kayo sa isang mamahaling restaurant. Kung gano'n lang ang kaya ng bulsa natin, kung sa mall, kung sa SM lang, sa Gisano, hati lang kayo sa coke. Parang gano'n lang. Para at least makalabas din kayong mag-asawa. Paano mag-date? May dating time tayo sa mga asawa natin. I-nourish natin yung mga relationship natin. Lastly, they're committed to the covenant ourselves. Yung mga sarili natin, mga pastors, sometimes we do not have the covenant or the promises for our own selves. In what particular situation na dapat may mga sinumpaan ka sa sarili natin? Ang ibig kong sabihin, marami tayong mga pastors ngayon, they are struggling in their illnesses. May mga pastors tayo na they are under the dialysis procedure. May mga chemotherapy procedure. Lahat sila dumaan dyan. Naturally, nadaan tayo sa mga ganong situation. But meantime, alagaan natin mga sarili natin. Kahit pastor tayo, we are not invincible. Kung mag-basketball tayo, hindi ka naman na 6'2". Bakit? Parang addict sa basketball. Yung height mo, 5'2". Walang potensyal na pumunta ka ng PBA. Pupunggo. Oo, panda ka naman, bakit
tanghali, doon pa sa basketball ko, yung pamilya ko, iwan ko para mag-basketball. Sabi, nagmi-ministry naman ako, ganun talaga man yung fellowship. Fellowship. During the time na may pagkain doon sa bahay mo. Tapos pag uwi mo walang pagkain, sabihin mo, Lord, isa itong malaking trial. Hindi trial yan, katangahan yan. Alam mo, pag-alis mo, doon naman ang allowance ng asawa mo. Tapos iwan mo, punta ka ng basketball, pagbalik mo, kala mo may mag-miraculo na ibigyan ng asawa mo ng 2,000 para mamili ng mga pagkain. Tapos sa asahan mo, may pagkain doon, malaking trial siguro. Hindi! Na-abuse mo yung mga time na binigay sa ng Panginoon. Bakit ang fellowship pa kailangan pa mag-basketball ka agad? Ang fellowship pa kailangan talaga mag-roaming around na yung Monday sabbatical day? Parang gano'n? Depende sa situation yan. Amen? Kung marami ka talagang stock doon ng mga pagkain, walang problema yan. Kung organize na yung allowances ng mga anak mo pupuntang school, walang problema na mag-rest for a while. But if you have this situation na may marami kang mga kailangan i-provide sa family mo, at saka sabihin natin na yung self mo ay parang exhausted ka na, parang stress ka, because of what? Because you do not manage your time. Modesty aside, sa amin ni Mrs., tapos yung mga anak namin, registered nurses na silang 4. Nagtrabaho pa rin ako. Kasi marami akong gusto noon na hindi ko nabili. Amen? Kasi yung focus ko sa kanila. Ngayon, ito na, ang time. Kahit saan kami ni Mrs. pumunta, nagsha-shopping kami sa mga relipan. Relipan lang. Kasi may pera ako sa ATM ko. Kasi may sahod ako sa gobyerno. Dati wala yun. Sabi ko kay Miss, o ito 2,000 na, sa akin 2,000 din. Bibili tayo ng, sige, mag-ikot-ikot ka doon sa Pasay, sa May City Mall. Ay nako, I would like to encourage you, punta kayo doon. Huwag lang kayo magpahalata. Sabi ko kay Mrs. kailangan bumili ako, mag-invest ako ng mga damit ko kasi imagine, from Monday to Friday, 8 o'clock in the morning, down to 5 o'clock in the afternoon, nandun ako sa mayor's office. 5 to 5:30, nandun ako sa office ko sa law office, doon sa Sigma. Other days, doon ako sa court. May mga hearings ako doon. Tapos, Sunday morning sa main church, afternoon sa isang church namin. Yung Saturday morning, talaga Friday pa lang, naghanap na ako ng paraan na may 3,000 ako. Why? Bumibili ako ng mga press na mga estado sa Sigma. Sabi ko kay Mrs., this is for 1 month. For 1 week. Okay? Okay, yung gano'n yung sistema namin. Pagka-afternoon, mag-take arrest for a while, pupunta ako ng mga outreaches. Wala akong waste of time. Amen. And because of that orientation, the blessings is there. Dumaan ako din sa mga sitwasyon na parang walang-wala talaga. Wala. Kasi wala akong ginagawa. Sa tingin ko dati, magtatrabaho ko sa ibang bagay, isang malaking kasalanan. Ang malaking kasalanan sa sarili ko, nung iniisip ko na may mga bagay dito ko makakaya, naawa ko sa mga anak ko. Then I strive. Because walang support sa akin. I don't mean na pari-pariyo tayo. Kung may support kayo, doon. If you don't have the support, do something for your family. Right. Family is our first priority. Amen. Ngayon, sabi ko kay Mrs., punta tayo ng abroad. May pang-PT kami. Nag-loan ako. Kasi LGU officer ako. Sa legal concern ako ng aming municipal office, ako ang in charge. Sekretary ako ng aming municipal mayor. So may salary. All the benefit, nandyan. Ay, napakasarap pag may benefit. Doon sa church, hindi naman i-dispute natin yung church. Ang ibig kong sabihin, limited sa church. We have to work
for the honor of God. Hindi ito palangitan-an sa Ilonggo, palangabudlayan. Imagine ang church namin, may kunting kalakihan din, pero hindi ako dependent sa aming allowances. Kasi we have a lot of concerns. We have missionaries, and we have a lot of concerns na pwede namin i-finance. Sabi ko nga, miss, magtatrabaho ako. Nagtatrabaho ako. Paggabi, makakatulog ako kasi wala akong problema. Kasi yung lahat ng mga bagay for the day, nagawa ko na. Lahat ang pwede ko magawa, ginawa ko for the day. And for the night, natutulog ako. Noon dati, wala akong ginagawa sa araw. Sa gabi, wala rin akong ginagawa. So, idol. Sabi ko sa mga members ko, ang Bible studies natin during afternoon. Every afternoon, imagine, umuwi ko gabi na. Kasi yung mga members namin, gabi na doon sa mga bahay nila. Araw ay nagtatrabaho din sila. 90% of our church members are working. So kapag pinuntahan ko sa kanila, pag wala sila, Diyos, please, ang aking time. So, nastadihan ko talaga. Ganito ang gagawin ko sa ministry, ganito ang gagawin ko sa family, ganito ang gagawin ko sa sarili ko. Nagbabike ako every morning. Nagbabike ako. May mountain bike ako, aakyat ako ng bundok. Na gano'n. Uwi ako, din mag-take ako ng coffee, then mag-take shower, then magbibihis ako kasi ganda ng pagkain, alis na po. Punta muna sa iyo. Yung scheduling management of ourselves, napakalaking bagay. Amen? Napakalaking bagay. That is why we have this commitment to the covenant of ourselves. Huwag natin hayaan mga sarili natin. Kung magtulog tayo kahit kunting panahon na sa tanghali. Amen? Mag-nap tayo kahit 10 to 20 minutes. Ako kahit sa sasakyan, kahit saan kami ni pupunta, basta tanghali na, mahanap ako ng mga kahoy dyan, kung saan bagay, mag-i-jeep na naman, kahit kunti lang. We have to take our vitamins. Kahit gaano tayo kalakas sa ministry, sabihin natin, may influential tayo matatagal na sa ministry. Kapag nagiging sickly person ka, wala ka talagang magagawa sa ministry. Yung mga kapatiran natin sa church, yes, we love them. But sometimes, kung tayo na ay nasa sa hospital, sometimes sabihin, saan na sila? Sila ang reasons bakit ako nagkaganito. Bakit? Sino ba ang sinasabi sa inyo kahit maggutom ka, puntahan mo sila? Wala naman. Kayo ang may initiative. Kahit hindi ka kumain, kasi walang ulam. No, church, we have to take responsible for ourselves. Kung minsan, sinacharge na natin yung sarili natin na kawanan. Yung self-pity ba? Yung self-pity, kapag tinamaan ka ng self-pity, yung self-esteem mo ay bababa. Diyan, nahihirapan ka dyan. Yung paningin mo sa sarili mo, tingin mo sa sarili mo parang isang tao na yung value niya spiritual, parang wala na kayong value sa practical. Please don't. You are loved. You are the child of God. Kung minsan mga kapatid, mga fellow pastors, yung problema lang natin ay manage sa sarili natin. Pagpunta natin ng mga gathering. Sabi na isang pastor kahapon, ako yung representative ni Mayor sa graduation sa Central School. Sabi niya, pastor daw si Mayor ka. Ako nag-greeting sa ako ng sa salakyan. Kasi ganito yun. Ang kurma ng mga VIPs, yung mga dignitaries, ganun din ang kurma ko. Dati hindi ako ganun. Yung pantalon ko dati, yung pants ko, hindi ako na-use sa plansa. Yung gamit ko, hindi na plansa. Parang representative ako ng PTE lang, hindi ng church. Ngayon, mga fellow pastors, iba ang napursi ko sa sarili ko. I represent the Dao of Grace Baptist Church in the community. When I talk to the public, I represent the mayor's office in the public. So with that combination, talaga yung sarili ko inangat ko. Walang ibang umangat sa akin, yung sarili ko, ako mismo. If you allow yourselves to be magdadown ka, ma-self-pity ka, ma-discourage ka, sa iyo yan. Be strong, stand. You are the pastor of the church. You are representative of God to the community. Amen? Amen. Do not self-pity.
Yung self-esteem natin bababa. Kung minsan, parang wala tayong value sa ating community. Please don't. We are the representative of God in our community. Kung baga congressman, representative. Kung ano ang nakikita ng mga tao sa atin, kasi we are in the materialistic world, pag nakita ng mga tao na okay yung pagmumukha mo, kasi nagbabitamins ka, nag-exercise ka, nag-diet ka, nagkakain ka ng palagi ng prutas at saka yung mga ano itong prutan? Gulay! Ano, gaganda ang mga mukha mo, may mga lotion ka pa. Sabi nila, ito talaga yung pastor. May isang story na may isang barbershop. Sabi ng barber, sabi niya, itong client ko, para godly person ito. Sabi niya, pagkatapos ng kubit, sabi niya, yung client, sabi niya, magkano yung charge mo sa akin? Sabi ng barber, sabi niya, sa tingin ko, sir, parang godly person ka, no? Anong trabaho mo, sir? I am the priest of the Catholic Church. Ay, sir, libre, sir? Libre? Walang bayad. Thank you very much. Thank you. Nang bumuka siya ng shop niya, nung umaga, maraming mga prutas doon, nakapak sa labas. Nakapila mga pack ng mga prutas at saka yung mga bagay-bagay na galing sa pare. Then may pumasok din. Keep shipping yan sa room niya. May pumasok na isang client. Nung pinagupitan niya, sabi niya, parang godly person. Nung natapos, sabi niya, magkano sa akin? Sabi ng barbershop, ng barber, sir, by the way, sir, before ka magbayad sa akin, sir, anong trabaho mo? Sabi niya, isa akong minister sa Mormons, sa the Church of the Latter-day Saints. Sabi niya, sige, sir, libre lang, sir. Libre lang, sir. Then, nang umagahan na, nang bumukas siya ng shop niya, doon, nakita niya yung mga, nakapila ng mga bags at mga plastic of chocolates. Ganon. Naku, excited naman siya. Nang umagahan na, binuksan niya kung sino naman ang godly na pumasok. Sabi niya, ito naman, pangatlo. Sabi niya, parang godly naman to, parang hindi to Sabi niya, sir, before ka magbayad, ano trabaho mo? Sabi niya, isa akong pastor ng Baptist. Sige, sir, libre, sir. Libre. Oo. Sige, thank you very much. Si pastor ako, sa Baptist. Nauwi. Nung umagahan na, excited yung barbero kung ano yung ibigay ng pastor sa labas. Nung binuksan niya, nakapila na yung mga pastor ng Baptist. Kasi libre. Diyan tayo malakas. May mga pastor akong mga kaibigan na kapag may sinalo-salo, mamaya, baka may nandyan yung plate nga, naku parang barko na ganun, yung pagkain. Kasi wala doon sa kanila. Okay, sorry. Mamaya, tingnan natin yung mga plate nyo. Kaya nga, sabi naman, nang tumagal, sabi niya, Pastor, more than 50 days na ako ngayon, mataas ang sugar ko. Ikaw, Pastor, ako nagpa-examine, nag-general check-up kami sa Jeddah. Sabi ng doktor, wala kaming sakit ni Mrs. Hindi, yung blood ko 150/80, yung sugar ko mababa lang, tapos lahat libre. Okay. Sabi ng pastor ng kaibigan ko, ako pastor, matanda ka pa sa akin, sabi niya, napakaraming sakit sa katawan ko, nagpatsing na ako. Sabi ko kasi, yung kanya mo dati, napaganoon. Yung pagkain sa pinggan mo, ang ganon. Napakarami kumain ng kanin. Ay, ganon ba yun, Pastor? Oo, ganon yun. Kung kumain ka naman ng litson, napahalos 1/4 ng litson, pinuha mo na. Yung mataas ang cholesterol mo.
we have to manage ourselves in terms of our diet. Amen? Right. Check Amen. yourself. Kapag lahat tayo ay mag-observe ng moderate na mga mag-intake tayo ng kahit anong kinakain natin, yung moderate din lang. Huwag naman yung parang tinitingnan na yung plate mo parang, nako, parang bundok. Huwag naman gano'n. You have to take care of yourself. Amen. Take your vitamins. Rest for a while kung kailangan mag-nap ng tanghalian. Reminder. We need to have this commitment to the covenant of ourselves. I-promise natin sa ating mga sarili Balik na lang, kung minsan balik lang. nagugutom tayo, kakain tayo. Huwag mong labanan yung gutom, ano sa Tagalog doon? Gutom din? Huwag mong labanan, umanap pa ng pagkain. Kasi kung lalabanan mo yung gutom mo, napapulsir ka dyan. You have to take care of your stomach. You have to take care of yourself. Try to exercise every morning. Kasi kapag healthy tayo, marami pa tayong magagawa sa Amen. Panginoon. We have to make Right. the sign to have this covenant for ourselves. Sasabihin natin sa ating mga sarili, matulog ka na, alas 8 na ng gabi. Huwag na kayo mag-Facebook. Huwag na mga Facebook. I-off na yan ang data, i-off na yan yung mga cellphone nyo. Matutulog yan. Bakit? Kasi bukas magbabike pa ako. Parang ganun. Kasi kapag 11, 12 o'clock ka na ng gabi matutulog, then bukas hindi ka pa nag-exercise, ng kape, hindi ka pa rin kumain ng breakfast mo, nako somebody or sometime along the way, magkakasakit ka niyan. Take care of yourself. Take your nutritious food. Huwag kung ano-ano na lang. Yung mga vegetable dyan sa ating mga paligid, kailangan ng katawan natin yun. Huwag yung palagi na sa mall tayo at kumain tayo kung ano-ano. Take care of yourself. Sometimes, Right. kasi yung pagsisisi natin ay na Saudi kapag nagkasakit na tayo. Ano ang makontribute natin sa mission if we are sick? Again, we have to observe this covenant to God. We have also to observe this covenant to our family. Love your family. And we have to observe this covenant to ourselves. Thank you very much. Good morning. Amen.